Nestor, kamusta yung sitwasyon dyan sa mga paaralan na lubog pa rin sa baha? Mahigit 10 paaralan sa Aguni ang lubog sa baha at karamihan ng mga estudyante dito ay lumulusong sa tubig. At meron din namang mga paaralan na half day lang ang pasok dahil nga sa nararanasan nga na pagbaha dulot ng high tide. Lubog ngayon sa tubig baha ang mga classroom at compound ng paaralan sa lugar ng Hagonoy West sa Hagonoy, Bulacan. Epekto ito ng high tide na umabot ngayon ng 4.6 feet. Hanggang binti ngayon ang tubig baha sa Mercado Elementary School, San Jose, San Nicolas, Santa Monica at maging sa mga kalsada ay lubog rin. Sa nasabing mga paaralan ay half day ang ginawang pasok sa mga estudyante at kung kakati nga ang tubig baha ay posibleng magkaroon ng klase mamayang 1:00 ng hapon. Sa Mercado Elementary School naman, 19 na classroom ang apektado. Hindi pa ito magagamit sa ngayon kung hindi pa rin talaga huhupa ang baha. Samantala sa lugar naman ng Hagonoy East, sa Central Elementary School, nakararanas ng baha ng abot hanggang tuhod, half day din ang klase ng mga estudyante. Karamihan sa mga estudyante naman na hindi pa rin nakapapasok sa unang araw ng klase ay modular learning lang ang kanilang ginagamit na ibinigay nga ng DepEd. Samantala, aga dito sa lugar ko sa San Agustin Elementary School, kung saan narito ako sa loob ng classroom, ay 3 room dito ang lubog sa baha. At yung mga estudyante kanina nga ay pumasok din dito. Pero sa ngayon, kasama natin ang principal ng paaralan na si Ma'am Maria Galang at para makungi tayo ng detalye hinggil dito sa ginawa nilang paraan para dito sa pagkakaroon ng solusyon dito sa baha. Ma'am, ano po ba ang ginawa nating solusyon o ngayon sa unang klase? Sa ngayon po ay dahil tayo ay high tide, nagkaroon po tayo ng shifting. Meron po tayong klase sa umaga at meron din po tayong klase sa hapon. At sa ngayon nga po, kahit nalubog ang paaralan dito, ang lubog ang mga classrooms, ay patuloy pa rin po yung klase. At yung po mga ibang bata ay nakasuot ng bota. At yung iba naman po na wala talagang pambili ay naka-chinelas lamang na pumasok din sa loob ng klase ngayong araw na ito. Okay. Ma'am, ano po yung hiling nyo ngayon? Lalo na kung ganitong sitwasyon nyo, 3 palang classroom ang inyong lubog sa baha at ito ay nasira dahil ng bagyong Egay din noong nakaraan? Yes po, ito pong 3 classroom na ito. Isa na po ito ay nasira po ito nung nakaraang bagyong Egay. Talaga pong ito ay na-wash out. At ginawan po namin ito ng paraan na mabuo bago magsimula ang klase. Kaya po sana hinihiling namin na magkaroon po ng pag-upgrade para po mapataasan itong aming paaralan at ganun din po ay mapalitan itong mga classroom na ginawa lamang po namin itong temporary para po mapagklasihan dahil po kulang nga po ang magiging classroom kung hindi ito magagawa ng paraan. Okay, ma'am, salamat po, Ma'am Rosario Galang, Ma'am Principal, sa inyo pong pagpapaunlak sa amin sa UNTV. Aga sa ngayon nga dito sa lugar ng San Agustin Elementary School, ang ilan sa mga nakikwento rito ng mga estudyante dito sa isang classroom, meron ditong 42 student, pero 38 lang yung pumasok dito sa room na ito. At inaasahan nga na bukas ay makukumpleto pa rin ito sa susunod na araw sa Huwebes dahil holiday bukas at inaasahan na maraming mga estudyante ang papasok na at magdadala ng mga bota. Karamihan kasi dito walang dalang bota. At ito nga, ang na-encounter na problema nga pala dito ay nalaglag yung mga papel ng mga estudyante, pati yung mga bag na basa. At yun papalitan na lang siguro ng kanilang mga magulang. At yung ating latest live mula dito sa Hagonoy, Bulacan. Balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres.